Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga paniniwala at karanasan tungkol sa mga aswang sa probinsya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aral, hindi upang siraan ang anumang paniniwala o tradisyon. Ang lahat ng tauhan at pangyayari ay bahagi ng paglalarawan ng isang nakakatakot na karanasan. Matagal na panahon na rin mula nang huling umuwi ako sa probinsya. Sa syudad kasi ako lumaki at nag-aral, kaya't bihira lang ako makadalaw sa bayan ng aking mga magulang. Ngunit isang araw, nagpasya akong bumalik, hindi lamang para makapiling sila, kundi para makalayo rin muna sa ingay at mabilis na takbo ng buhay sa Maynila. Pagbaba ko ng bus, agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng mga puno ng niyog na nakahilera sa kalsada. Ang baryo namin ay malayo sa kabihasnan. Kailangan mo pang dumaan sa mabatong daan, tabing palayan, at masukal na kabubatan bago makarating. Ngunit para sa akin, ito ang tahanan, dito ko unang natutong maglaro, dito ko unang nakilala ang mga kwento ng kababalaghan. Pagdating ko sa bahay ni na mama at papa, sinalubong nila ako ng mahigpit na yakap. Matanda na sila, ngunit nananatiling matatag ang kanilang pangangatawan. Si Lola naman, nakaupo sa lumang duyan, tila ba ako ay matagal nang hinihintay. Buti naman at nakauwi ka, apo, anya habang pinapahiran ang mata niyang lumuluha. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may bumabalot na kakaibang takot sa kanilang mga mukha. Tinanong ko kung may problema. Sagot ni Papa, may kumakalat na ulat dito sa baryo. Binalikan na naman daw ng mga aswang ang mga kabahayan, lalo na yung may mga buntis at bagong silang nasanggol. Natawa ako ng kaunti, inakala kong biro lang iyon. Ngunit seryoso ang lahat ng nakaupo sa paligid ng mesa. Idinagdag pa ni Mama, kagabi lang, ang kapitbahay natin halos hindi nakatulog. May naririnig daw na kaluskos sa bubong nila. At parang may humuhuni sa dilim. Napayuko ako at nagsimulang mag-isip. Totoo nga kaya? O dala lang ng takot at imahinasyon ng mga tao? Ngunit hindi ko maipaliwanag kung bakit parang iba ang bigat ng hangin sa baryo. Tahimik ang gabi, masyadong tahimik, at bawat kaluskos ay nagiging dahilan para kabahan. Habang nag-aayos ako ng gamit, nilapitan ako ni Lola. Apo, bulong niya, kung sakali mang makarinig ka ng kakaiba mamayang gabi, huwag kang matatakot. Narito ang aming panlaban. Itinuro niya ang nakasabit na kawali at kutsara sa dingding. Ito ang pangontra namin. Kapag pinatunog ito, natatakot ang mga aswang. Napangiti ako dahil para bang napakasimple ng panlaban sa isang nakakatakot na nilalang. Isang kawali at isang kutsara lang. Ngunit ramdam ko sa tinig ni Lola na hindi ito biro. Para sa kanya, para sa kanila, ito ang naging sandata ng kanilang pamilya sa maraming taon. Pagsapit ng gabi, nakahiga na ako sa lumang papag. Tahimik ang lahat maliban sa tunog ng mga kuliglig. Ngunit bigla kong naramdaman ang malamig na ihip ng hangin na parang may kasamang kakaibang halakhak. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero tila may mabigat na presensya sa labas ng bahay. Tok-tok-tok, may narinig akong tunog, para bang may mabigat na bagay na naglalakad sa bubungan. Hindi normal ang bigat ng yabag na yon. Tumindig ang balahibo ko. Agad kong naalala ang sinabi ni Lola, kutsara at kawali. Bumangon ako, dahan-dahang dinampot ang kawali sa kusina, at pinakiramdaman ang paligid. Wala akong makita mula sa bintana, puro dilim lang. Ngunit mas lumalakas ang yabag sa bubong. Hinawakan ko ang kutsara. Unti-unti kong itinapat sa kawali. Nagdadalawang isip ako kung gagawin ko nga ba ang payo ni Lola. Ngunit sa bawat yabag na parang lumalapit, nararamdaman kong lumulubog ang dibdib ko sa kaba. Hanggang sa klang! 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 Pinatunog ko ang kawali gamit ang kutsara. Malakas. Paulit-ulit. At doon, bigla kong narinig ang isang malakas na pagaspas. Para bang malaking pakpak ang pumalo sa hangin. Kasunod nito ang kakaibang iyak, hindi tao, hindi hayop, isang malagim na tunog na unti-unting naglaho sa kadiliman. Huminga ako ng malalim. Totoo pala ang lahat. Hindi kwento-kwento lang. Nandito nga ang aswang. At iyon ang unang gabi ng aking pagbabalik sa probinsya, ang gabi kung saan muling nabuhay ang mga alingaungaw ng takot na matagal nang bumabalot sa aming baryo. Kinabukasan, tila normal lang ang lahat. Nagising ako sa tilaok ng manok at amoy ng bagong saing na kanin. Pinilit kong itaboy ang alaala ng nangyari kagabi, iniisip na baka guni-guni ko lang ang lahat.
Ngunit habang kumakain kami ng almusal, napansin ko ang pag-aalala sa mga mata ni Mama at Papa. Anak, narinig mo rin ba kagabi? Tanong ni Papa na may mabigat na tinig. Tumango ako ng marahan. Pa, may mga yabag sa bubong. At parang pakpak na malaki. Nagkatinginan sila ni Mama. Wala nang salita, ngunit sapat na yon para maramdaman kong hindi ako nag-iisa sa nakakita o nakarinig. Totoo ang lahat. Hindi imahinasyon. Pagkatapos kumain, nagpunta kami sa bakuran. May mga bakas ng tila mabigat na paa sa lupa, ngunit mabilis ding nabura ng hangin at alikabok. Ang mas nakakapangilabot, nakita ko ang ilang patak ng dugo sa gilid ng bakod. Hindi ito galing sa tao, ngunit hindi rin normal na dugo ng hayop. Mas malapot, mas matingkad ang kulay. Lumapit si Lola at nagbigay ng babala. Mga apo, huwag kayong masyadong gagala sa gabi. Huwag kayong magbubukas ng bintana kapag may narinig kayong kakaiba. Ang mga aswang, marunong silang mag-anyong tao, pero kapag gutom na, hindi na nila mapipigilan ang sarili. Kinilabutan ako sa mga salitang iyon. Lalo pa nang banggitin niya na buntis ang kapitbahay naming si Aling Nena. Siya raw ang pinaghihinalaang tinitiktikan ng mga aswang nitong mga nagdaang gabi. Pagsapit ng hapon, dumalaw kami sa bahay ni na Aling Nena. Nakita ko siya, nakaupo at tila nanginginig. Ang asawa niyang si Mang Tonyo ay abala sa pagsasabit ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Sa loob, may mga palaspas at krus na nakapaskil. Pasensya na kayo, mahina ang tinig ni Aling Nena. Pero ramdam ko na may nakatingin sa akin gabi-gabi. Parang may malamig na hangin na dumadaloy kapag ako'y natutulog. At minsan, naririnig kong may kumakaluskos sa bubungan namin. Napatingin ako kay Lola. Hindi na bago sa kanya ang ganitong kwento. Tumango lang siya at inabot ang isang maliit na bote ng langis na mula raw sa albularyo. Ipahid mo ito sa tiyan mo, Hija. At kapag narinig mo ulit sila, ipagdasal mo ng malakas. Pagbalik namin sa bahay, nagsimulang dumilim ang langit. Hindi pa man sumasapit ang gabi, ramdam ko na ang kabog ng dibdib ko. Parang nakikiramdam ang paligid, naghihintay ng mangyayari. Pagsapit ng hating gabi, doon na nagsimula ang lahat. Una, ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Sunod, ang tila mabigat na yabag sa bubong. At pagkatapos, isang mahabang ihade na parang pagdila ng matulis na dila sa kahoy. Nagising si Mama. Agad niyang dinampot ang kawali at kutsara. Anak, halika, bulong niya. Nagpunta kami sa gitna ng sala at sabay-sabay naming pinatunog ang kawali. Klang! 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 Sa bawat hampas ng kutsara, parang mas lalo ring lumalakas ang alingawngaw sa paligid. Ngunit kasabay noon, may narinig akong iyak, huni ng isang nilalang na parang nahihirapan. Hindi yon hayop. Hindi rin tao. Maya-maya, nakarinig kami ng sigaw mula sa bahay ni na Aling Nena. Tulong! Tulong! Sigaw ni Mang Tonyo. Agad kaming tumakbo, dala ang mga kawali at kutsara. Habang papalapit kami, ramdam ko ang panginginig ng lupa, para bang may mabigat na nilalang na nagmamadali. At bago pa kami makarating, nakita kong may anino na lumipad palayo mula sa bubungan ni na Aling Nena. Malaki, mabigat, at may malalapad na pakpak. Naiwan si Aling Nena na halos himatayin sa takot, habang si Mang Tonyo ay hawak ang kanyang buntis na asawa. Nandito sila. Gusto nilang kunin ang anak namin, halos pasigaw niyang sabi. At doon ko napagtanto, hindi biro ang mga alingawngaw na ito. Hindi kwento-kwento lang ng matatanda. Totoo ang mga aswang, at totoo ring wala kaming ibang armas kundi ang kawali, kutsara, at ang sama-samang tapang ng bawat isa sa baryo. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang aming baryo. Parang bawat isa ay naglalakad na may takot sa likod. Kahit sa araw, ramdam pa rin ang pangamba. Ang mga nanay ay laging kasama ang kanilang mga anak, at ang mga kalalakihan ay abala sa paggawa ng mga panlaban. Kawayan na may matutulis na dulo, mga bote ng langis, at mga palamuting bawang na isinabit sa bawat sulok ng bahay. Ngunit kahit gaano pa kahanda, hindi pa rin sapat ang lahat para pigilan ang unang tunay na pag-atake. Isang gabi, mahimbing ang lahat ng tao sa aming bahay nang bigla akong magising sa sigaw mula sa kabilang dako. Saklolo! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Halos mabasag ang tenga ko sa lakas ng tinig ni Mang Tonyo. Agad akong bumangon at ganon din sina Papa at Mama. Dumampot kami ng kawali at kutsara at nagmadaling lumabas.
Nakita ko ang ilang kapitbahay na nagtatakbuhan papunta kina Aling Nena. Ang buong paligid ay parang may malakas na presensya, malamig at mabigat. Paglapit namin sa bahay, nakita kong bukas ang bubong sa isang bahagi. Para bang may dumadagundong na puwersa ang bumasag dito. Sa loob, naririnig ang iyak ni Aling Nena habang si Mang Tonyo ay patuloy sa pagsisigaw. Mga tao, tulungan niyo kami. May aswang na pilit bumubukas ng bintana. Dali-dali naming nilapitan ang bahay. Sa labas ng bintana, nakita ko ang isang hugis na hindi ko malilimutan habang buhay. Isang nilalang na payat ngunit mahaba ang mga braso, matulis ang mga kuko, at mapupulang mata na kumikislap sa dilim. Nakalawit ang dila nitong mahaba, halos abot sa tiyan ni Aling Nena na pilit nitong pinupuntirya. Aswang, sigaw ng isa naming kapitbahay. Sabay-sabay kaming nagpalakas ng loob at pinatunog ang mga kawali at kutsara. Klang! 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 Nag-etyo ang ingay sa buong paligid. Nagpadyak pa ang ibang lalaki sa lupa, habang ang iba na may nagsisigaw ng panalangin. Umalinggaw ang sigaw ng nilalang, parang nasasaktan sa ingay. Kumawala ito mula sa bintana at mabilis na umakyat sa bubong. Ngunit hindi ito tuluyang umalis. Sa halip, gumapang ito, para bang naghahanap ng butas na pwede niyang pasukan. Dumami kayo! Bilisan inyo, utos ni Papa habang patuloy sa pagpalo ng kawali. Ang lahat ng kapitbahay ay nagsama-sama sa harapan ng bahay, sabay-sabay na gumagawa ng ingay. Ngunit mas lumakas ang dagundong ng bubong. Ramdam namin ang bigat ng bawat hakbang ng halimaw sa itaas. Ang mga babae ay nagsiksikan sa gitna, hawak-hawak ang mga bata. Si Aling Nena, pawis na pawis at halos mawalan ng malay, ay pinupunasan ng asawa. Labanan niyo! Huwag kayong tumigil, sigaw ng isa pang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, isang matapang na lalaki ang umakyat sa bubong, dala ang itak. Ngunit bago pa siya makarating sa kanto ng bubong, biglang lumipad ang nilalang. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at nakita ko kung paanong lumayo ang aswang, kumakampay ng malalapad na pakpak. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Sa halip, umikot ito sa himpapawid, umiindayog na parang buitre na naghihintay ng tamang sandali. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, bulong ni Lola na nasa tabi ko. At ang gusto nila, ang sanggol ni Aling Nena. Mas lumakas ang kaba sa dibdib ko. Napatingin ako kay Papa. Kahit matapang siyang tao, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Pero hindi siya sumuko. Muli niyang pinatunog ang hawak niyang kawali, at ang lahat ay sabay-sabay na sumunod. Klang! 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 Sa lakas ng ingay, unti-unting lumayo ang nilalang, hanggang sa tuluyan na itong nawala sa dilim ng gabi. Ngunit hindi kami nagkamali. Hindi ito ang katapusan. Alam naming babalik pa sila. Kinabukasan, pagod at puyat ang lahat ng tao sa baryo. Ngunit imbes na magpahinga, mas hinigpitan pa namin ang pagbabantay. Nagsabit ng mas maraming bawang, naglagay ng asin sa bawat bintana at pintuan, at laging may nakahandang kawali at kutsara sa tabi ng mga higaan. Doon ko napagtanto na ang laban namin ay hindi isang gabi lang matatapos. Ito ay simula pa lamang ng mas matinding bangungot. Kinabukasan, matapos ang halos walang tulog na gabi, nagpasya ang mga matatanda sa baryo na humingi ng tulong sa isang matandang albularyo na nakatira sa kabilang sityo. Matagal na siyang kilala ng lahat, si Tatang Isko, na sinasabing nakapagpagaling na ng maraming biktima ng aswang at iba pang nilalang ng dilim. Naglakad kami ng halos 2 oras para marating ang bahay ni Tatang Isko. Matatagpuan ito sa isang dulo ng kagubatan, malayo sa mga tao. Ang mismong daan papunta roon ay nakakakaba, makapal ang mga puno, mabigat ang hangin, at tila ba may matang nakamasid sa bawat hakbang namin. Ngunit kasama namin ang ilang kalalakihan ng baryo, kaya't nakahinga rin kami ng maluwag. Pagdating namin, nakita namin si Tatang Isko na nakaupo sa harap ng kanyang maliit na kubo. Payat siya, halos tuyo na ang balat, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Para bang kayang tumagos ng kanyang titig sa iyong kaluluwa. Alam ko na kung bakit kayo nandito, agad niyang sambit bago pa kami makapagsalita. Nararamdaman ko na ang mga halimaw na nagbabalak sa inyo. Napatingin kami sa isa't isa. Paano niya nalaman? Ngunit nanatili kaming tahimik at pinakinggan ang kanyang sasabihin. Ang mga aswang, patuloy ni Tatang Isko, ay natatakot sa bakal at ingay. Kaya't hindi nakapagtataka na ginagamit niyo ang kawali at kutsara. Ngunit hindi iyon sapat.
May mga gabi na mas malakas sila at kapag gutom na gutom, hindi na nila iniinda ang ingay. Tumikim siya at dahan-dahang tumayo. Pumasok siya sa loob ng kanyang kubo at lumabas na may dalang maliit na kahon. Binuksan niya iyon at ipinakita ang iba't ibang bagay, mga buto, langis, at halamang nakatali sa pisi. Ang langis na ito, sabi niya habang ipinapahid sa kanyang kamay ang isa, ay mula sa dagta ng punong sagrado sa bundok. Kapag ipinahid sa katawan, hindi ka madaling malapitan ng aswang. At ang asin, hindi lamang panlasa sa pagkain. Isa itong banal na haranglaban sa mga nilalang ng dilim. Nagbigay siya ng ilang bote ng langis at isang supot ng asin sa bawat pamilya. Ngunit bago kami umalis, nagbitiw siya ng babala. Makinig kayong mabuti, anya, hindi lahat ng aswang ay halimaw na lumilipad. May mga nakikisama sa inyo, nag-aanyong tao, naglalakad sa parehong kalsada na nilalakaran nyo. Kaibigan, kapitbahay, minsan kamag-anak pa. At sila ang mas mapanganib sapagkat hindi niyo alam kung kailan sila atake. Nanginginig ang tuhod ko sa narinig. Paano kung isa sa mga kakilala namin ay aswang pala? Paano kung ang taong nakakasalubong ko araw-araw sa kanto ay isa sa kanila? Bago kami umalis, tumingin siya diretsyo sa akin. Ikaw, iho, sabi niya. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang makakasaksi ng katotohanan. Ikaw ang makakakita kung sino ang tunay na nagtatago sa likod ng maskara ng tao. Halos hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maghanda. Ngunit malinaw sa boses niya na hindi iyon biro. Pag-uwi namin sa baryo, mas lumala ang kaba ng lahat. May langis at asin na kaming dala, ngunit mas mabigat ang iniwan niyang babala, ang posibilidad na ang isa sa amin ay hindi na tao. Gabi na nang makarating kami. Nagpalibot kami ng asin sa paligid ng bahay at pinahid ang langis sa mga braso at leg. Ngunit kahit pa ganoon, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Sa gitna ng dilim, muli kong narinig ang mga alingaw-ngaw. Ang pagaspas ng pakpak. Ang mahahabang yabag sa bubong. At ang malamig na tinig na bumubulong mula sa labas, hindi kayo makakatakas, napakapit ako sa kawali at kutsara. Ngunit sa isip ko, hindi ko mapigilang itanong, sino sa mga kakilala ko ang tunay na nagdadala ng kasamaan sa aming baryo. Makalipas ang ilang araw mula nang bumisita kami kay Tatang Isko, unti-unti naming inakala na lumuwag na ang aming sitwasyon. Wala munang pag-atake. Tahimik ang baryo. Ang mga tao, kahit may kaba pa rin, ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga gawain, pagsasaka, panghuli ng isda, at pangangalaga sa mga hayop. Ngunit sabi nga ni Lola, kapag tahimik, mas nakakatakot. Kasi ibig sabihin, may mas malaki silang binabalak. At tama siya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa papag, naramdaman ko ang biglang paglamig ng paligid. Hindi karaniwang lamig ng hangin. Para bang may humihigop ng init mula sa mismong loob ng bahay. Napadilat ako at napansin kong bukas ang bintana. Sigurado akong isinara iyon bago kami matulog. Tumayo ako at marahang lumapit. Sa dilim, may aninong nakadungaw mula sa labas. Hindi ko agad nakita ang mukha dahil natatakpan ng buhok, ngunit tiyak kong hindi iyon tao. Nakasabit ito sa gilid ng bintana at ang mga kukoy nakabaon na sa kahoy. Bago pa ako makasigaw, biglang pumasok si Papa dala ang kawali at kutsara. Malakas niyang hinampas ang kawali. Klang! 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 Napaatras ang nilalang, kasabay ng isang matinis na sigaw na halos dumurog sa tenga ko. Mabilis itong umakyat sa bubong at naglaho sa kadiliman. Kinabukasan, ikinuwento namin ang nangyari sa mga kapitbahay. Ngunit sa halip na makahanap ng lakas ng loob, mas lalo lamang lumalim ang takot ng mga tao. Lalo na nang lumabas ang balita na 2 manok at 1 kambing ang natagpuang patay sa kabilang baryo, tila hiniwa at nilapa, ngunit hindi kinain ang laman. Ang dugo lang ang nawala. Hindi na ito basta pananakot, wika ni Mang Tonyo. Totoo na, naghahanda na sila sa mas malakas na pag-atake. Doon na nagdesisyon ang mga kalalakihan na magbantay gabi-gabi. Mayroon kaming rota, 2 o 3 lalaki ang gising bawat oras, umiikot sa paligid, dala ang mga kawali, kutsara, at mga sulo. Kahit gaano kasimple, iyon lang ang magagawa naming depensa. Ngunit kahit ganoon, ramdam kong hindi iyon sapat. Minsan, habang nagbabantay kami, naririnig naming may pumapadyak na parang kabayo sa malayo. Kapag lumilingon kami, wala namang tao o hayop. Minsan naman, may lumilipad na anino na dumaraan sa ibabaw, mabilis at mahirap masundan ng mata.
Isang gabi, habang nakaduty kami sa pagbabantay, nakarinig kami ng iyakan mula sa bahay ng isa pang buntis na kapitbahay, si Aling Rosa. Mabilis kaming nagtakbuhan. At doon namin nasilayan ang pinakakinatatakutan naming mangyari. Sa bubungan ni na Aling Rosa, may nakadapang nilalang. Mahaba ang buhok, nakalaylay ang dila, at pilit sinusungkit ang bubong gamit ang matatalim na kuko. Ang mga mata nito ay nagliliwanag na pula, at bawat halakhak ay dumadagundong sa gabi. Aswang, sabay-sabay kaming sumigaw. Sabay-sabay naming pinatunog ang dala naming kawali at kutsara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umatras ang nilalang. Parang galit ito. Sa halip na lumayo, lalo pa itong nag-ingay ng nakakakilabot na huni. Para bang tinutuya kami. Isa sa mga lalaki ang naghagis ng asin sa bubong. Doon lang ito biglang umurong, kasabay ng isang malakas na hiyaw. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Lumipad lamang ito papalayo at dumapo sa isang punong malapit. At mula roon, tinitigan niya kami ng matagal. Hindi sila titigil, bulong ni Lola habang nakatingin din sa nilalang. Kapag nagbalik sila, mas malakas na. Mas marami na sila. At doon namin napagtanto na ang mga aswang ay hindi lang basta umaatake para sa dugo o laman. Para silang mga mabangis na hayop na nagtatagpo, naghahanda ng isang malaking pagsalakay. Sa sumunod na mga araw, halos hindi na kami nakatulog. Ang bawat gabi ay puno ng kaba at ingay ng kawali at kutsara. Ngunit ang totoo, ang ingay na iyon ay hindi lamang panlaban. Isa rin iyong paraan para itago ang aming takot dahil alam naming anumang oras, babalik sila ng mas mabangis. At sa kaloob-looban ko, ramdam kong papalapit na ang pinakamalupit na gabi ng aming buhay. Dumating ang gabing matagal na naming kinatatakutan. Simula pa lamang ng dapit hapon, ramdam na agad ang kakaibang bigat ng hangin. Ang mga ibon na karaniwang nag-iingay tuwing uwian ay biglang tumahimik. Ang mga aso sa baryo ay nag-uunahan sa pagtahol, at ang mga pusa ay nagsisiksikan sa sulok na parang may inaamoy na panganib. Ngayong gabi, bulong ni Lola habang pinapahid ang langis sa aking braso, masusubok ang tapang natin. Bawat pamilya sa baryo ay nagtipon-tipon. Lahat ng lalaki may hawak na kawali at kutsara, habang ang iba ay may dalang itak at sulo. Sa gitna ng baryo, nagsama-sama ang lahat, nakapwesto na parang hukbo. Ang mga babae at batay itinago sa isang malaking bahay na pinalibutan ng asin at bawang. Tahimik ang unang oras. Wala kaming narinig kundi ang tibok ng sarili naming dibdib. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagsimula na. Una, ang mabigat na pagaspas ng mga pakpak. 1, 2, 3 hanggang sa napakarami na. Parang dumaan ang isang malaking ulap na kay bilis, nagdilim ang kalangitan kahit may buwan. Kasunod nito, ang nakakapangilabot na iyakan. Hindi iyak ng sanggol, hindi rin hayop kundi isang halong huni, ungol, at halakhak na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Handa na kayo, sigaw ni Papa, sabay taas ng kawali. Sabay-sabay naming pinatunog ang mga dala naming kawali at kutsara. Klang! 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 Umalinggaw ang ingay sa buong baryo. Ang mga suloy itinaas, nagbigay liwanag laban sa dilim. Maya-maya, nagsimula nang bumaba ang mga anino. Mga nilalang na payat, mahahaba ang dila at kuko, nagliliwanag ang mga mata. Ang ilan ay nag-anyong tao, mga mukhang pamilyar, ngunit sa anyo ng kanilang galaw ay halatang hindi na sila tao. Mga aswang, sigaw ng isang matanda. Isa sa kanila ang bumagsak sa bubong ng isang bahay at sinubukang puwersahang buksan ang bubungan. Ang iba naman ay naglalakad na parang mababangis na hayop, nakayuko, handang sumunggab. Nagpalakas kami ng loob at mas lalo pang pinalakas ang ingay. Ngunit hindi na sila gaya ng dati na agad umatras. Ngayon, para silang mga hayop na nagngangalit. May ilan pang sumubok na sumugod, ngunit napaatras ng mahagisan ng asin. Biglang may isang lalaki mula sa grupo namin ang kinuyog ng dalawa. Sumigaw siya habang pinipigilan ang matutulis na kuko. Mabilis na tumakbo si Papa, sabay hampas ng itak sa braso ng isa. Umalinggaw ang matinis na hiyaw ng nilalang, at doon lang ito umatras. Huwag kayong bibitaw, sigaw ni Papa. Sabay-sabay tayong lumaban. Muling nag-ingay ang buong baryo. Kawali, kutsara, sigaw at dasal, lahat pinagsama-sama. Ang mga bata at babae sa loob ng bahay ay nagsimulang magdasal ng malakas. At sa bawat dasal at bawat hampas ng kutsara, tila ba humihina ang mga halimaw. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang laban.
Biglang lumitaw ang pinakamalaki sa kanila. Ang pakpak nito'y kasing lapad ng bubong at ang mga matay nagliliyab na pula. Tumalon ito mula sa taas ng puno at dumapo sa gitna ng baryo. Napatigil kami sa sobrang laki at lakas ng presensya nito. Para itong hari ng mga aswang. Sa isang iglap, lumapit ito sa pader na may asin at sinubukang tibagin iyon gamit ang matutulis nitong kuko. Hindi pwede, sigaw ni Lola. Kapag nabasag ang proteksyon, lahat tayo'y patay. Sabay-sabay naming tinutukan ang halimaw ng ingay. Klang! 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 Ngunit parang hindi na ito natitinag. Sa halip, humagalpak ito ng halakhak na parang nanunuya. Isang kapitbahay ang naglakas loob na maghagis ng sulo diretsyo sa nilalang. Tumama iyon sa balikat at nagliyab ang bahagi ng katawan nito. Napasigaw ito ng malakas, sabay lipad palayo. Ngunit alam naming hindi iyon tuluyang tinalo. Nabawas man ang bilang ng mga nilalang, ramdam naming babalik sila. Mas marami, mas mabagsik. At sa gabing iyon, kahit na napalayas muna namin sila, naiwan sa aming lahat ang isang tanong, hanggang kailan namin sila mapipigilan. Matapos ang matinding laban ng gabing iyon, halos walang nakatulog sa amin. Lahat kami nagsisiksikan sa iisang bahay na may proteksyon ng asin at bawang. Ang mga batay umiiyak pa rin at ang matatanday panay ang bulong ng dasal. Ngunit higit sa lahat kami nagtatanong, sino ba talaga sa ating mga tao ang may kinalaman sa mga aswang na iyon? Kinabukasan, dumating ang isang matandang albularyo mula sa kalapit baryo. Dinala siya ni Kapitan bilang huling pag-asa. Ayon sa kanya, hindi lamang basta aswang ang umatake, may isang pinunong nagtatago sa anyo ng tao at siya ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang paglusob ng mga nilalang. Hindi nyo sila matatalo, anya habang hawak ang lumang baston, hanggat hindi nyo natutukoy kung sino ang pinagmumulan. Nagpasya kaming magsagawa ng isang pagsusubok. Bawat pamilya ay pinapila sa gitna ng baryo. Doon, inilagay ng albularyo ang isang mangkok na puno ng langis na may bawang. Isa-isa naming kailangang ilapit ang kamay sa ibabaw nito. Ayon sa kanya, kung sino ang may dugo ng aswang ay hindi makakatiis sa amoy at init ng langis. Tahimik ang lahat. Ang unang 3 pamilya ay nakapasa. May kaba pero walang nangyari. Ang ika-4, gayon din. Ngunit nang dumating ang pamilya ni Aling Marta, isang balo na nakatira sa may dulo ng baryo, biglang nanginig ang kanyang anak na lalaki. Si Ernesto, 16 na taong gulang, payat at madalas nakikita sa gubat tuwing hapon. Nang ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng mangkok, biglang lumiyab ang langis na parang may hangin na dumampi rito. Napaatras siya, sabay takip ng mata na parang nasisilaw. Nag-eskandalo ang mga tao. Aswang! Aswang, sigaw ng ilan. Mabilis na hinablot ng kanyang ina si Ernesto at sinubukang takpan ang mukha. Ngunit huli na, nakita ng lahat na nagdilim ang kanyang mga mata, naging pula, at humaba ang kanyang mga ngipin. Hindi totoo. Anak ko yan, iyak ni Aling Marta. Huwag niyong sasaktan. Ngunit hindi na nakapagpigil ang mga lalaki. Agad nilang kinuha ang itak at kawali, handang umatake. Bago pa man sila makalapit, biglang nagbago ang anyo ni Ernesto. Tumubo ang mahahabang kuko, at mula sa kanyang likod ay umusbong ang malalapad na pakpak. Tumakbo kayo, sigaw ng albularyo. Siya ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Nagkagulo ang buong baryo. Ang mga tao'y nagtakbuhan, ang iba'y naghagis ng asin, ang ilan na may nagsikap palibutan si Ernesto gamit ang ingay ng kawali at kutsara. Ngunit masyado na siyang malakas. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, natumba ang 3 lalaki. Lola, na siyang pinakamatapang sa lahat, ay sumugod hawak ang bote ng langis na may bawang. Kung ito ang katapusan ko, tatapusin ko, sigaw niya. Mabilis niyang ibinuhos ang langis sa likod ng binata. Napasigaw ito, umuusok ang balat na tinamaan, ngunit hindi tuluyang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Aling Marta at yumakap sa anak. Ernesto, anak, lumaban ka. Hindi ikaw ang halimaw na sinasabi nila, sigaw niya habang umiiyak. Sa ilang segundo, tila may bakas ng pagkatao na sumilip sa mga mata ng binata. Napatigil siya, nanginginig parang naguguluhan. Ngunit biglang dumating ang tunog ng pagaspas ng maraming pakpak sa langit. Ang mga kasamahan niyang aswang ay muling bumalik, at ngayong kasama na nila ang kanilang pinunong tao. Ang buong baryo'y napuno ng sigawan, takbuhan, at dasal. Hindi na ito basta laban ng tao laban sa halimaw.
Isa na itong digmaan para sa kaligtasan ng lahat. At doon namin napatunayan ang halimaw ay hindi laging nagmumula sa labas. Minsan, nasa piling na natin sila, nagtatago sa katawang tao, nagkakagulo ang buong baryo, habang lumalakas ang ihip ng hangin at nagdilim ang paligid. Ang buwan na kanina'y maliwanag ay natakpan ng makakapal na ulap. Ang mga pakpak ng mga aswang ay sabay-sabay na naglalakihan sa kalangitan. Lahat kami ramdam ang panginginig ng lupa sa lakas ng kanilang pagbaba. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Ernesto, hindi na siya ang payat at mahiyain na binatilyo, kundi isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Ang kanyang ina, si Aling Marta, ay patuloy na nakayakap sa kanya, nagmamakaawa na bumalik siya sa dati. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo siyang natatabunan ng anyong aswang. Hindi niyo na siya maliligtas, bulong ng albularyo, habang nakapikit, nakataas ang baston. Ngunit maaari pa nating putulin ang ugnayan niya sa mga kasama niya. Kapag nawasak ang puwersa ng kanilang pinuno, mawawalan ng lakas ang buong hukbo. Nagtulungan ang lahat ng natitirang matatapang na lalaki. Muling inilabas ang mga sulo, kawali at kutsara. Ang mga babae na may sabay-sabay na nagdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria, pinalalakas ang loob ng lahat. Ang mga bata ay tahimik na nakasilip mula sa loob ng bahay na may asin sa bintana. Muling nagsimula ang sagupaan. Lumipad ang mga aswang pababa, sumugod ng sabay-sabay. Ang ingay ng kawali at kutsara ay naging tila kulog, habang ang apoy mula sa mga sulo ay kumikislap sa madilim na gabi. Ang ilan ay agad na paatras, ngunit ang ilan ay nagtagumpay na makasugod. Si Papa at ilang kalalakihan ay nakipaglaban ng harapan. Isa ang sinunggaban, ngunit nasunog ang mukha ng aswang nang mapatakan ng langis mula sa bote ng albularyo. Sa bawat hiyaw ng halimaw, nagkakapalakpakan at sumisigaw ng lakas ang mga tao. Samantala, si Ernesto'y unti-unting nawawala sa sarili. Ang kanyang mga matay nagbabaga, at ang kanyang pakpak ay pumapagaspas ng mas mabilis. "Anak, lumaban ka," sigaw ni Aling Marta habang hinahaplos ang kanyang mukha. Ngunit tila wala na siyang naririnig. Hanggang sa biglang sumigaw si Lola. "Ang kawali at kutsara! Hindi lang ito ingay, ito'y pananggalang ng kaluluwa." Sabay-sabay kaming pumalibot, sabay-sabay naming pinatunog ang mga dala naming kasangkapan. Klang! 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 Ang tunog ay umalingaw-ngaw, hindi lamang sa hangin kundi sa mismong dibdib ng bawat isa. At doon, nakita naming nanginig si Ernesto. Para bang ang tunog ay humihiwa sa kanyang laman loob, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. "Labanan mo, Ernesto! Bumalik ka," sigaw ng kanyang ina. Sa isang iglap, tumigil siya sa pagkilos. Ang kanyang mga matay muling kumislap ng pagkatao, ngunit agad ding binalot ng pulang liwanag. Mula sa langit, bumagsak ang pinakamalaking aswang, ang pinunong nakita namin noong gabi ng labanan. Dumiretso ito kay Ernesto, hawak ang kanyang balikat, at bumulong, "Ikaw ang susunod sa akin." "Hindi," sigaw ng albularyo. Sabay niyang ibinagsak ang kanyang baston sa lupa, at mula rito'y nagliyab ang apoy na tila apoy ng dasal. Pinalibutan nito si Ernesto at ang pinuno. Ang halimaw ay naggalit, ngunit natupok ang pakpak nito sa apoy. Sumigaw si Ernesto, isang sigaw na puno ng sakit at kalungkutan. Kasabay ng kanyang hiyaw ay biglang sumabog ang liwanag mula sa apoy. Ang lahat ng aswang sa paligid ay nagsilipad palayo, sumisigaw, habang unti-unting naglalaho sa dilim. Nang matapos ang lahat, nakita naming nakahandusay si Ernesto sa lupa. Wala na siyang pakpak, wala na ang kanyang pulang mata, muli siyang naging tao. Ngunit hindi na siya humihinga. Lumuhod si Aling Marta, niyakap ang kanyang anak at humagulhol. Anak ko, tahimik ang buong baryo." Ang ilan ay nagpalakpakan bilang tanda ng tagumpay, ngunit karamihan ay umiiyak dahil sa sakripisyong iyon. Mula noon, itinuro sa amin ng albularyo, hindi lang kawali at kutsara ang pangontra sa aswang. Ang pinakamalakas na sandata ay pagkakaisa, dasal, at sakripisyo. At hanggang ngayon, tuwing may gabi ng dilim sa aming baryo, lagi naming pinapatunog ang kawali at kutsara. Hindi lamang bilang pananggalang, kundi bilang alaala ng gabing may isang binatang nagbuwis ng buhay upang mailigtas ang lahat. Isa.